Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Welcome po sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa bawat isa na nagbigay ulit ng oras, nagbigay ng pagpapauna sa atin pong gawain ngayon pong gabi. Kumusta na po ang bawat isa? Nawa ang bawat isa ay may maayos po na kalagayan at malakas na pangangatawan. Salamat po sa inyong panalangin sapagkat last week nga po hindi po tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapag-record po ng ating mensahe sapagkat ang inyong pong lingkod ay nagkaroon ng karamdaman. Kaya po replay yung ating pong mensahe last week. Pero salamat po sa Panginoon sa pagtugon niya sa ating pong panalangin, sa inyong pong panalangin, at ako po ay mayroon ng boses at may lakas na para magsalita po ulit. Ano po, sapagkat last week ay talagang hindi po ako makapagsalita ng ayos. Ano po? So muli, nagpapasalamat po ako sa inyo pong pananalangin. At patuloy po natin na ipanalangin ang bawat isa sapagkat dahil po sa ating panahon, ano po, uulan, iinit, ano po, ito po madalas ang pinanggagalingan ng ating pong karamdaman. Kaya patuloy po din natin na ingatan ang ating pong mga kalusugan sa mga ganitong mga panahon. Ano po? So sa atin pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang ating pong mga Bibles sa John chapter 5 verses 1 to 9. John chapter 5 verses 1 to 9. Pakinggan niyo po at aking babasahin. Ang sabi po dito, "Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, 'Do you want to get well?' 'Sir,' the invalid replied, 'I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me.' Then Jesus said to him, 'Get up, pick up your mat and walk.' At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath." Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayon pong gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat kami ay nagkasama-sama ulit. Salamat sa malakas na pangangatawan at salamat sa kagalingan, Panginoon. Tulungan mo kami na maunawaan, maintindihan po ang salita na amin pong pag-aaralan. Dalahan ko po, Panginoon, gabayan mo kami at nawa kung ano man ang mga lessons galing po sa talatang ito ay matandaan namin at maisagawa namin sa amin pong buhay. Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral dahil lahat ng itidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noon pong Lunes, August 25, 2025, ay diniklara po na ito po ay isang holiday or walang pasok. No? Hindi dahil sa meron pong bagyo or may kalamidad, or may baha na sa kapaligiran natin tulad ng nararanasan natin this past few days. Kundi ang dahilan kung bakit po tayo ay holiday or walang pasok ng Monday ay sapagkat ating pong inaalala at pinagdiriwang ang kabayanihan ng ating pong mga kababayan ng mga Pilipino noon pong ipinaglaban nila ang ating pong kalayaan buhat po sa iba-ibang mga bansa na sumako po sa atin. At narinig po natin ang speech ng ating pong presidente na yung kanilang kabayanihan ay nagmula sa pag-uusig at sa kahirapan na nararanasan ng bawat Pilipino noon. At ang lagi pong paalala sa atin, na yung kalayaan na meron po tayo ay atin pong ingatan, wag natin pong sayangin or aksayahin. At maging sa kapanahunan ngayon, kahit na walang bansa na nananakop sa atin, ay pwede rin nating iparanas ang ating pong kabayanihan sa bawat isa bilang paggawa ng mabuti, pagtulong sa ating pong kapwa. Mga kapatid, ngayon pong gabi, ang pag-uusapan at pag-aaralan din po natin ay tungkol sa isang lalaki na pinalaya ng Panginoong Hesukristo buhat sa kanyang napakatinding karamdaman. At naniniwala ako ngayon pong gabing ito na kailangan din natin itong alalahanin.
kailangan din nating makita kung bakit at papaano siya pinagaling ng Panginoon, pinalaya ng Panginoon sa matindi niyang karamdaman na nagkaroon siya for the past 38 years na kanyang buhay. At tulad nga po sa atin po mga pinag-aaralan, this past Wednesdays, except last Wednesday, ay pinag-aaralan natin ang mga himala or the miracles of the Lord Jesus Christ. At dito po makikita natin ang recorded na pangatlo na himala ng Panginoon na kanya pong ginawa. At pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, the miracle at the pool in Bethesda. The miracle at the pool in Bethesda. So dito po, kung ating babasahin ang verse 1, sabi dito, sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. So makita po natin, kung maalala ninyo, na nung last time natin pong pinag-aralan yung miracle at Capernaum, na ang Panginoong Hesukristo ay nasa Cana, sa Galilee, at nakita natin doon na pinagaling niya yung anak noong royal official. And then, pagdating dito sa chapter 5, ang Panginoong Hesukristo ay bumalik ulit sa Jerusalem para dumalo sa isa sa mga piyesta, or pagdiriwang ng mga Hudyo doon po sa Jerusalem. At sa kanyang pagpasok dito sa Ship Gate, siya ay pumunta sa isang lugar na ang tawag ay Bethesda. Ito po ay merong pool, or parang swimming pool, na kung saan marami pong mga tumatambay dito na may karamdaman. Ayon po sa verse 3, here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. So sa tagpo pong ito ay ang Panginoong Hesukristo ay nagpunta dito po sa pool in Bethesda, na kung saan ay napakaraming may karamdaman dito. At dito nga po nakita natin, natagpuan niya yung isang paralyzed man, na siya po ay paralisado yung kanyang buong katawan, ibig sabihin hindi niya maigalaw, marahil ay ulo lang ang nagagalaw niya, at ito pong paralysis niya ay 38 taon na, na nararanasan niya ito. At ang dahilan kung bakit naandito po sila, sapagkat may paniniwala sila na yung pool na yun, na kung saan sila ay tumatambay, pagka yun daw po ay gumalaw, ang paniniwala nila ay ang anghel buhat sa langit ang kumbaga ang naghahalo nito, at kung sino daw ang unang maka-dive or makaligo doon sa pool na yun ay gagaling. At ang makita nga natin dito na itong paralyzed person na ito ay lagi siyang nauunahan, dahil wala namang tumutulong sa kanya, nahihirapan siya na gumapang or gumulong, hindi natin alam kung papaano, Kaya for 38 years, grabe, ang haba nun, ang tagal na nun, lagi siyang nauunahan. Ngunit sa tagpo pong ito ay yun nga po, nilapitan siya ng Panginoon, at ang tanong sa kanya, do you want to get well? Lalo na nung malaman ng Panginoon na ang tagal na niya doon. Siguro siya na ang pinakamatagal na naan doon. Dahil nga, lagi siyang nauunahan. Marahil yung mga kasabay niya or yung mga nahuli sa kanya, ay naunahan na siya, mga gumaling na. At yung mga kasamahan niya that time, siguro ay mga baguhan lahat. Okay? At marahil, pagka gumalaw ulit yung tubig, ay mauunahan na naman siya. Kaya nung makita siya ng Panginoon, nilapitan siya, at yun nga, ang tanong ng Panginoon, do you want to get well? Gusto mo bang gumaling? And syempre, sino bang tao ang tatanggi? Pero again, ang thinking ng taong ito, yun lamang pool na yun ang makakapagpagaling sa kanya. Kung makakauna siya na makaligo, pagkatapos gumalaw yung tubig or galawin yun ng angel, ay dun pa lang siya gagaling. Pero nung makita yun ng Panginoon, yung desire niya na gumaling, ay pinagaling siya ng Panginoon. At itong araw na ito na pinagaling ng Panginoon, itong paralisadong taong ito ay Sabbath or Saturday, panahon ng pahinga. Kaya medyo controversial po ito. Ngunit mga kapatid, ngayon pong gabi, nais ko pong makita
ang tatlong karanasan ng paralisadong taong ito nung nilapitan siya ng Panginoong Hesukristo. At naniniwala po ako ngayong gabi na itong karanasang ito ay mararanasan din natin. No po? Lalo na sa panahon na para bang tayo ay paralyzed din. Ano pong ibig ko sabihin? Parang hindi tayo makakilos. No? Parang natatakot tayo. No? Naharapin ang isang bagay, marahil problema, or pagsubok, or karamdaman, or kung anuman. No po? Ito pong tatlong karanasang ito ng paralisadong lalaking ito at ang himala na ginawa ng Panginoon sa kanya. Ito rin po ay mararanasan din natin sa biyaya ng Panginoon. So ang una po na karanasan na makikita po natin dito na naranasan ito pong paralyzed person at mararanasan din po natin ay the presence of Jesus, ang presensya ng Panginoong Hesukristo. Makikita po natin yan dito sa verse 5. Ang sabi dito, one who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" So makita po natin dito na lumapit ang Panginoon sa kanya, no? At ang nakita ko po dito, na naisip ko po dito, sa dinami-dami ng mga may sakit dito, sa dinami-dami ng may karamdaman dito at nag-aabang, na gumalaw yung tubig, po, ay ito ang nilapitan ng Panginoon. So nakita po natin dito yung reason, kung bakit nilapitan siya ng Panginoon. Ang sabi dito, when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, So ang ibig pong sabihin nito, marahil ang sabi ng mga bantay, ang tagal na ng taong yan, Yun nga, 38 years na, Dito na yan tumanda, pero hindi pa rin siya gumagaling. Naandito pa rin siya. So ang na-realize ko po dito, mga kapatid, ito pong taong ito ay pwede nating sabihin na he is the most hopeless person in this place, Siya ang pinaka-miserable kasi walang tumutulong sa kanya. Marahil yung iba, katulad ng sabi niya dito sa verse 7, "Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, someone else goes down ahead of me." So wala ring katulong siya, Walang tumutulong, walang naaawa, Sapagkat syempre, kung ikaw ay may karamdaman na naandun, talagang uunahan mo kung sino man ang nasa unahan mo para ikaw ay gumaling. So nakakaawa itong taong ito, Talagang sabi nga siguro ng mga bantay, siya na yung pinakawalang pag-asa dito sa grupo ng mga may karamdamang ito. Kaya ang Panginoon ay lumapit sa kanya. Kaya ipinaramdam ng Panginoon yung kanyang presensya. Mga kapatid, ngayon pong gabi, may panahon sa buhay po natin na para bang ang mga problema na dumadating sa atin ay parang hindi na natin kaya, At I know, at meron pa tayong thinking na parang hindi nararanasan ng iba yung nararanasan natin, Mas mabigat yung nararanasan natin kaysa nararanasan ng iba. At ito pa po ang pumapasok sa isip natin. Kahit anong advice ng iba, kahit anong basa natin doon sa mga libro, kung paano ma-overcome itong mga problemang ito, minsan pumapasok sa utak natin na iba yung problema nila sa problema natin. Hindi nila naiintindihan yung pinagdadaanan natin. Di po ba? At yan marahil ang nararamdaman na nitong paralyzed person na ito, Siya na ang pinakamatagal doon, Siya na ang pinakakawawa doon, Wala nang hihigit pa sa kanyang matinding karanasan at nakakalungkot at nakakaawang karanasan doon sa Bethesda. Kaya lumapit ang Panginoon sa kanya. Mga kapatid, ngayon pong gabi, kung ganyan ang ating pong pakiramdam, parang wala yatang nakakaintindi sa atin, parang hindi alam ng mga nag-a-advise sa atin kung ano yung pinagdadaanan natin, yung sakit na nararamdaman natin. Tandaan po natin that the Lord Jesus Christ is always here
with us, no? His presence is with us. Ang sabi nga po sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble, no? So mga kapatid, tandaan po natin na sa panahon ng trouble, no, sa panahon ng kaguluhan, ang sabi dito ng psalmist, God is our refuge and strength, an ever-present help. Ang ibig po sabihin, He is always there, no? He is always with us. He is always ready to help. Okay? Lalo na kung naiisip natin na yung mga inaasahan natin na tutulong ay wala. Ito po ang napakagandang talata na magbibigay po sa atin ng kaaliwan. Ano po? That God is our ever-present help in times of trouble. Ang sabi pa po sa Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. So dito po napakaganda ng kaaliwan na binibigay po ng talatang ito. Ang sabi niya, the Lord is close to the brokenhearted. So kung ikaw ay brokenhearted, no, ikaw ay nasaktan, no, matindi ang pain na iyong nararanasan sa oras na ito, God is close to you, no? Malapit ang Panginoon sa iyo. At ang sabi niya, He saves those who are crushed in spirit. So kung may mga pangarap tayo na hindi natupad, no, tayo ay disappointed, at hindi natin alam kung anong ating gagawin, no? When we do not know what to do next, no? Ang sabi dito, God will save you. Tutulungan tayo ng Panginoon na makabangon uli. Tutulungan tayo ng Panginoon na mabuo uli. Meron pa pong isa na talata, no? Ito po ay isa sa mga paborito kong talata. No, sa Psalm 23, ito po ang sabi po ni Haring David. Ang sabi niya, Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they will comfort me. So ito po sinabi na ni Haring David, at ito talaga ay literal na kanyang naranasan. Even though I walk through the valley of the shadow of death, kahit ako'y nasa bingit na ng kamatayan, no? Ang sabi niya, hindi pa rin ako matatakot sapagkat kasama kita. Ito pong karanasan, itong paralyzed person na ito, no? Maybe for the past 38 years, iniwanan na siya ng mga kamag-anak niya, ng mga mahal niya sa buhay, marahil namatay na sila, no? Marahil sumuko na, no, yung kanyang mga loved ones. Kaya mag-isa na lang siya, wala nang tumutulong sa kanya. Hindi natin alam kung bakit siya nagkaroon ng paralysis na ganito. Pero mga kapatid, tandaan po natin, kung tayo po iniwan na ng lahat, no, God is always there. No, ipaparamdam niya yung presensya niya sa atin. Katulad po ng ginawa ng Panginoon dito po sa paralyzed person na ito. Lumapit ang Panginoon sa kanya, no? Of all the people, no, of all the sick people na naandun, siya ang nilapitan. Alam niyo kung bakit? Because he is the most hopeless person, no, na naandun. At kung ganyan din po ang ating pakiramdam ngayon pong gabi, God is near to us, no, ready to help us. So yun po ang una na naranasan ng paralyzed person na ito, the presence of Jesus, no? His presence. At yun din po ang mararanasan natin kung mabigat po ang ating ding pinagdadaanan. The Lord is near. Ang pangalawa na makikita po natin na karanasan ng paralyzed person na ito, hindi lamang the presence of Jesus, but the passion of Jesus, no? The passion of Jesus, yung gusto niyang gawin, no? Yung hindi kayang pigilan, no, na gagawin niya. Okay? Hindi lang niya tiningnan itong nakakaawang lalaking ito, no? Hindi lamang siya nakipagkwentuhan, no? Hindi lamang siya nag-research, no, or nag-ask ng mga informations, no, about him, no? Meron siyang ginawa na yun ang dahilan kung bakit naandito siya. Kung inyong mapapansin, kung babalikan ninyo itong John chapter 5, ang sabi dito sa verse 1, sometime later Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Okay?
Bakit siya nagpunta sa Jerusalem? Ang layo po nito, ano? From Galilee to Jerusalem. Ilang araw pong lakarin nito. No po? Pero, ano ang una niyang pinuntahan? Pagdating niya sa Jerusalem, itong pool at Bethesda. At sino yung mga taong naandito? No? Yung mga sikat ba? Yung mga malalakas? Yung mga pinuno? Yung mga mayayaman? Hindi. Ang una niyang mga pinuntahan ay yung may mga karamdaman. Di po ba? Kung kayo po, no, pupunta kayo sa isang lugar na may pagdiriwang, no? Halimbawa, pumunta kayo to celebrate New Year or Christmas, no? Doon sa isang lugar. Pagdating niyo doon sa lugar na yun, ano ang inyong pupuntahan? Pupunta ba kayo sa mga hospitals, no? Pupunta ba kayo sa lugar? Pupunta ba kayo sa emergency room, no? Hindi, di ba? Pupunta kayo doon sa kung saan may kasiyahan, may handaan, no? Kung saan malalakas ang mga tao. Okay? Pero dito, ang unang pinuntahan ng Panginoon ay yung may mga karamdaman. Okay? Bakit? Ano ba ang passion ng Panginoong Hesukristo? Ang sabi niya sa Luke chapter 19 verse 10, ito po ay lagi nating binabasa, and I know na ito ay memorized na ng marami sa atin. No? Ang sabi niya, "For the Son of Man came to seek and to save what was lost." Okay? Ang dahilan kung bakit pumunta dito ang Panginoon ay para hanapin at iligtas ang mga naliligaw ng landas. Ang isa pa po, sabi dito sa Mark chapter 2, verses 15 to 17, "While Jesus was having dinner at Levi's house, many tax collectors and sinners were eating with him and his disciples, for there were many who followed him. When the teachers of the law, who were Pharisees, saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, 'Why does he eat with tax collectors and sinners?' Verse 17, "On hearing this, Jesus said to them, 'It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners.'" So dito po sinabi, niliwanag agad ng Panginoon, no? Sa mga Pharisees, sa mga religious teachers, ang dahilan kung bakit nagpunta siya dito. Kasi nagtataka itong mga Pharisees na ito at itong mga teachers of the law, bakit nakikisama, bakit nakikikain itong inyong leader, itong inyong pinuno, itong si Jesus, no? Sa mga makasalanan, sa mga maniningil ng buwis. Kumbaga gusto nila sabihin, dapat kung matuwid talaga at malinis na tao yan, dapat sa amin yan nakikibarkada, nakikipagkwentuhan, nakikipag-usap, no? Hindi dyan sa mga makasalanang yan. Pero ano sinabi ng Panginoon? Sabi niya sa verse 17, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." Okay? So dito po mga kapatid, ang passion ng Panginoon kung bakit siya nagpunta dito, ang gusto niyang gawin is to look for the sinners, to look for the sick people. Kaya naandito po siya, no? Instead dun sa mga handaan, sa mga kasiyahan, dito siya unang pumunta, no? Kung nasaan ang mga may karamdaman. At ang sabi pa po sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, "Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst." Ano? Sabi dito, Christ Jesus came into the world to save sinners. So ang dahilan kung bakit nagpunta po dito ang Panginoon, ang kanyang passion, ang kanyang purpose, no? Ang kanyang gusto na gawin ay iligtas ang mga makasalanan. Pagalingin ang mga may karamdaman. Katulad po ng nakakaawa na taong ito dito po sa Pool of Bethesda. Nilapitan niya, kinausap niya, no? At ito po ang kanyang gustong gawin. Mga kapatid, as I've said, hindi lang niya pinanood, hindi lang niya inalam kung ano ang kwento ng taong ito, kundi lumapit siya dahil gusto niyang gawin yung dahilan kung bakit siya sinugo ng Diyos Ama dito sa lupa. At ngayong gabi mga kapatid, yan din po ang gustong gawin sa atin ng Panginoon. Gusto niyang tanggalin yung mga burdens sa atin po mga puso, no? Gusto niya na mapagtagumpayan natin yung mga struggles natin.
sa buhay. Gusto niyang malutas ang mga suliranin po natin sa bawat araw. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit nagpunta po siya dito sa lupa. At yan din ang dahilan kung bakit ito ay nasulat sa kanyang salita. Sapagkat kahit wala na siya dito, ngunit yung katotohanan, no, na gusto niyang gawin sa bawat isa sa atin, yan pa rin po ang ating mararanasan. At kung tayo po ay aasa, no, tayo po ay hihingi ng tulong sa atin pong Panginoon, makikinig sa kanyang mga instructions, ang mga kabigatan po natin, ang mga pinagdadaanan po natin ay maaayos. Ano po? Ipapaalam po ng Panginoon sa atin paano ito mapapagtagumpayan, paano ito mabibigyan ng solusyon. Kaya mga kapatid, ngayon po nga gabi, ito po ang pangalawa na makikita natin na mararanasan natin sa Panginoong Hesukristo. Ito po ang naranasan nitong paralyzed person na ito. He experienced Jesus' presence, no, and Jesus' passion. At gagawin niya ito, mga kapatid, ng buong puso, no? Taos sa kanyang puso, hindi nagdadalawang isip, hindi nag-aalinlangan, sapagkat yun nga ang dahilan kung bakit siya nagpunta dito sa lupa, no? To solve our problems. Ito ang dahilan kung bakit nagpunta ang Panginoong Hesus dito sa Pool of Bethesda, to give solution to the problem of this paralyzed person. Okay? So yun po ang makita natin na karanasan ng paralyzed person na ito. Ulitin ko po, the presence of Jesus. Second, the passion of Jesus. At ang panghuli na karanasan at pwede rin nating maranasan, ano po, is the power of Jesus. No? Naranasan po nitong taong ito, no? Nitong may sakit na ito, nitong paralyzed na ito, ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi po dito sa verse 8, then Jesus said to him, get up, pick up your mat, and walk. Verse 9, at once the man was cured. He picked up his mat and walked. No? At once, sabi doon, no? Agad-agad, no? Gumaling agad itong paralyzed person na ito. Gumaling agad yung kanyang buong katawan, no? Nagkaroon ulit ng lakas, no? Itong kanyang buong katawan. Na-imagine ko kung ano itsura nito, no? Imagine 38 years na paralyzed siya. So, siya ay payat na. Marahil ay butot balat na ito, no? Sapagkat naalala ko po noon nung ako ay nagkaroon ng injury sa tuhod, yung 1 buwan ko lang pong hindi naigagalaw yung aking left leg, ito po ay namayat na, no? Nawalan na ito ng muscle at in fact hanggang ngayon po na okay na siya, hindi na po bumalik yung dating muscles niya. Medyo maliit po yung aking left leg. So ito, 38 years na po na paralyzed. So kumbaga napaka-imposible na siya ay makabangon agad-agad, no? In our human minds, dapat kailangan magpa-therapy muna ito, unti-unti na mag-exercise para ma-build yung kanyang muscles. Pero dito, because of this encounter, no, na experience ng paralyzed person ito, yung kapangyarihan ng Panginoon, nung sinabi niyang, get up and pick up your mat and walk. So, hindi ko ma-imagine kung ano nangyari. But for sure, nagkaroon ng muscles bigla, no, yung kanyang buong katawan, lalo na yung kanyang legs, no, yung kanyang mga arms, no, at siya po ay lumakas uli. Bakit po? Dahil sinabi ng Panginoon. Yan ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. At yan ang naranasan niya. At yun nga, siya ay nakalakad uli. Siya ay nakabangon ulit. Nagkaroon ng solusyon yung 38 years niyang pinoproblema. At take note, hindi na siya pinalublob ng Panginoon doon sa pool. Okay? Gusto niya sabihin na hindi mo kailangan yan, hindi mo na kailangan maghintay, no? Hindi mo na kailangan makapag-unahan. Because I am here, no, I can heal you right there and then. No? At yun nga po ang ginawa ng Panginoon at naranasan dito pong paralyzed person. Siya po ay nakabangon, tiniklop niya yung kanyang higaan at siya ay naglakad. At meron nga pong malaking issue dito, no? Sapagkat ang sabi dito sa last part ng verse 9, the day on which
this took place was a Sabbath. Ano po? Sa mga Hudyo, bawal po na magtrabaho or kumilos during Sabbath. Kahit magbuhat ng iyong higaan, yun ay bawal sapagkat yun ay pagpapakita na ikaw ay nagtatrabaho, no? Ang pagbubuhat ay pagtatrabaho. Kaya nung makita ito ng mga religious leaders, hindi yung miracle ang kanilang nakita. No, na-imagine for 38 years nakahiga ito tapos after that nakabangon na. Hindi yun ang nakita nila, kundi ang nakita nila ay yung kanyang pagbubuhat ng kanyang higaan during Sabbath ay bawal na bawal yun. Ang gusto ko pong makita lang natin dito sa bahaging ito ay ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi kayang pigilan ng kahit anong batas ng tao. No? Ang sabi nga ng Panginoon sa Mark chapter 2, nung nagpagaling din po siya ng may karamdaman during Sabbath, ang sabi niya, ano ang mas magandang gawin mo sa Sabbath? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o sirain ito? Okay? Ang punto niya, kung yung gagawin mo ay makakabuti, no? Ay gawin mo kahit ito ay Sabbath, no po? At yun nga po ang gustong ipaalam ng Panginoon sa lahat ng sumusunod strictly, no po? Dito po sa Sabbath, paano kung mamamatay ka na at ikaw lang makapagligtas? Pero dahil Sabbath, ipagpapaliban mo. Di po ba? So, yun po ang inconsistency ng rule na ito. At ito po ang gustong ipakita ng Panginoon na dapat during Sabbath, allowed ka na gumawa ng mabuti. So mga kapatid, ngayon pong gabi, nakita po natin yung tatlong karanasan nito pong paralyzed person na ito. No po? Pinalaya siya ng Panginoon. After 38 years na siya ay nakakulong doon po sa kanyang higaan. Hindi siya makaalis. Walang tumutulong sa kanya, Hindi ko alam kung merong dumadalaw din sa kanya. Pero makita po natin na nilapitan siya ng Panginoon, Siya po ay pinagaling ng ating pong Panginoon sa kabila ng napakatindi ng kanyang pinagdaanan. Ngayong gabi mga kapatid, hindi man tayo nakaka-experience ng physical paralysis. I know many times in our lives na-experience natin yung emotional or mental or spiritual paralysis. Kung meron tayong fear, sa atin pong buhay, tayo po ay pinipigilan ito, Lalo na kung tayo ay may fear of failure, fear of pain, or fear of rejection. Ito pong mga bagay na ito ang nakakapagparalisa sa atin. Kaya tayo natatakot maglingkod sa Panginoon, kaya tayo natatakot na sumunod sa Panginoon. Dahil nga po baka tayo ay mabigo, baka tayo ay masaktan, or baka tayo ay ma-reject. Mga kapatid, kung meron tayong ganitong pakiramdam sa oras na ito, tandaan po natin, God's presence is with us. God is passionate to help us, to help us overcome these fears. Okay? And we will experience the power of God. At ito po ay na-experience ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod. Kaya nga sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me, who empowers me. At ganun din po ang ating mararanasan sa gabing ito. Tayo lamang po ay umasa, tayo lamang po ay sumunod sa Panginoong Hesukristo. Katulad po ng ginawa nitong paralyzed person na ito. Nung sinabi ng Panginoon, get up, pick up your mat, and walk. At ang sabi niya dito, once the man was cured, he picked up his mat and walked. Okay? So, ganun po katindi ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, sa sinabi ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, marami pong pangako ang Panginoon sa atin. Kaya ngayong gabi, nawa sa biyaya ng Panginoon, atin din po itong sundin. At katulad po ng paralyzed person na ito, yung atin pong mga burdens, yung atin pong mga struggles, yung mga bagay na nagpa-paralyze po sa atin, tatanggalin po ng Panginoon niyo. Palalayain niya po tayo sa lahat ng iyon. Kaya mga kapatid, ngayon pong gabi, nawa ay maalala natin ang miracle at the pool in Bethesda. Sapagkat
sa himalang ito. The paralyzed person experienced the presence of Jesus, the passion of Jesus, and the power of Jesus. Ito rin po ang mararanasan natin, mga kapatid, kung mabigat po ang ating pinagdadaanan sa oras na ito. God is with us. God is willing to help us, no? And we will experience His power. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalala sa amin ngayong gabi. Salamat po sa himalang ito na inyo pong hinayaang masulat upang amin pong mapag-aralan, mabasa, at may angkop din sa amin pong buhay. Panginoon, kung meron po kaming pinagdadaanan na makabigatan sa oras na ito, tulungan mo po kami na magtiwala, umasa, Panginoon, sa inyo. Amin pong tindigan ang inyo pong mga pangako, sapagkat tunay po na ang mga salitang ito ay inyong ginawa para kami ay bigyan ng kaaliwan, kalakasan, at turuan para mapagtagumpayan ang mga kabigatang ito. Kaya Panginoon, salamat po sa inyong salita. Nawa ito ay patuloy na magpatibay at magpatatag ng aming pananampalataya. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon, patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.